Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede ninyong i-search dyan, no? At kung may mga hindi ho kayo naintindihan, pwede nyong ulit-ulitin yung ating upload, no? And for our announcement, yung atin pong anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee. Look for IB Anti-Aging and Whitening Soap. Very effective po siya. Anti-aging, pambanat ng skin, nakakabawas po ng wrinkles, and syempre ho, mas may glow ang skin ninyo pag hindi wrinkled. And yung whitening soap, very effective po, pampaputi. And kailangan po, binibigyan natin ng espesyal na soap ang ating skin. Regalo nyo na po yan sa sarili ninyo. Affordable naman po yan. Huwag nyo hong gamitan ng mga harsh bactericidal soap. Nakaka-dry po. Habang may stock po, makiagaw na kayo. At para doon po sa mga hindi marunong mag-order sa Shopee, you can send us your name, complete address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. So, darating na lamang ho yung parcel sa inyo, babayadan nyo ho kasi cash on delivery. And regarding ho sa pag-o-order, call 0922-875-2899. So, isa rin po yan sa number na binibigay namin sa inyo, no? Para ho sa check-up, pwede pa rin ho kayong maka-avail ng free check-up if you bring a friend, no? So, pag may referral po, so malilibre nyo ho yung check-up ninyo. And kailangan ho ang health, kailangan ho sinasama sa budget buwan-buwan. Yan ho ang problema sa mga Pilipino. Wala hong mga health insurance tulad ho sa US, abroad, no? Kaya ho pag nagkasakit, wala hong pampagamot. Health prevention is more cost-effective. Dahilan sa pag na-hospital ho kayo, yung inipon-ipon ng buong pamilya for so many years, ano po yan? Isang buhusan lang ho yan pag na-hospital kayo, no? So, pagtag pa lang sa inyo ng name tag ninyo sa emergency room, 3,000 na ho yan. Kaya may ginawa sa inyo, kaya wala. So, mas mura ho mag-health prevention rather than ma-hospital kayo, no? Yung promo package ho namin sa detox, blood cleansing, and vector scan, in-extend po namin yung promo package. So, you can still avail of buy 2 plus 1. Buy 2 detox, libre ho ang isang blood cleansing. Or buy 1 detox, 1 day blood cleansing, libre nyo ho ang vector scan, no? Ulitin ko ho, buy 2 detox plus blood cleansing, so ang free nyo ho is vector scan or vector scan, no? Yung atin pong high dose vitamin C also is discounted po siya, no? So may antibacterial, anti-cancer property, nakakaganda ho, nakakapino ng skin, nakakalakas at lumalakas ho yung immune system ninyo against sa mga sakit. And ayun po, ginagamit na rin ho ito sa US, ang no? So, sa ospital. And also, yung mga nag-undergo ho ng chemo, radiation, so pwede nyo hong gamitin ng high-dose vitamin C para hindi nyo pang-alleviate ho ng symptoms, hindi nyo na mararanasan yung pagsusuka,
panghihina at paglagas ng buhok, no? Yung atin hong vector scan, napaka-beneficial ho nito because it catches the body before the onset of diseases. So bago pa ho kayo magkaroon ng symptoms at mag-positive ang mga laboratory test, sasabihin na ho sa atin ng vector scan. Makikita nyo ho dito lahat ng mikrobyo, chemical, allergens na nasagap ninyo at nasa inyong katawan. At yung may mga allergy ho, hindi na ho kailangang magpa-skin test isa-isa. Bago ko makalimutan, yung detox and blood cleansing ho natin, pati na ho yung vector scan, yung may mga gallstone, kidney stone, pwede ho kayong pumunta sa amin, magagamot ho namin kayo ng walang opera. Nakakaalis ho ang ating detox and blood cleansing ng kidney stones. So may protocol po tayo dyan. May protocol din po tayo para sa cancer, sa may mga cirrhosis, sa may fatty liver, may mga sakit ho sa puso, ayaw magpa-opera, no? So halos lahat ho ng sakit ay ginagamot natin. Puwera lang ho ang may fracture at pilay. Hindi ho, at may mga anatomical problem. Halimbawa ho, inborn na walang butas ang puso ninyo, operation ho talaga yan. Basta ho ang hindi kasama sa ginagamot natin is what? Yung mga anatomical problem, lalo na kung inborn na ho yan, no? So, kaya napaka-importante ho ng detox and blood cleansing. Kasi ho, yan halos ang root cause ng halos lahat ng sakit. Balik tayo sa vector scan, yung may mga lahi ho ng cancer kasi syempre ho, may agam-agam kayo na baka kayo rin ang susunod na magka-cancer. Sasabihin na ho sa atin ahead ni vector scan. Lalabas ho doon ang 3 root cause ng cancer kung kandidato po kayo. And just in case positive ho, may time pa ho tayo para alisin yan. And yung may mga lahi ho ng atake sa puso, stroke, yung mga na-stroke na ho, mai-improve ho yan. And also to prevent another stroke to happen. Makikita na natin kung barado. So, may time pa ho tayo para tanggalin yan. May protocol din po tayo dyan. Ang detoxification program naman ho, nililinis yung basic organ like the colon, liver, gallbladder, kidney, tinatanggal ho ang parasite and remove heavy metals. So, lahat halos ho kasi ng sakit nagmumula sa congested liver and gallbladder. Lahat ng tao ho may gallstone. At yung liver ho natin, ang unang filtering machine bago pa ho ang kidney. So, yan ho ay pagka ho marumi na yan, di na ho yan nakakasala. Kaya, ano na po, lusot na lang ho ng lusot ang sugar, uric acid, cholesterol, triglyceride, kukulapol ho yan sa gilid, makakabara ho sa ugat. Even cancer ho, dyan din nagmumula. And yung atin hong blood cleansing, of course, nakaka-hydrate ng katawan, mostly ho pag nag-iedad, may chronic dehydration na ho yan. Yun ho bang hindi nila na-attain yung daily water requirement nila. So, araw-araw ho naiipon yan hanggang sa hindi na ho matolerate ng katawan, magpo-form na ho ng sakit. And bukod ho doon, nakalilinis, nakaka-wash out ho ng lahat ng toxin sa inyong dugo, chemicals, and germs, and ayun ho, nai-improve ho ang circulation. So, yung sticky blood ho, gaganda na ho ang circulation yan, babalik ho yan sa 7 times delivery in an hour. Pagka ho maraming bara at malapot ang dugo ninyo, sabihin na ho natin makakabalik lang ho yan ng 3 to 4 times, which is not enough dahilan sa ang kailangan ho ng ating katawan is 7 times delivery sa loob ng 1 oras. So, kung ano ho ang weakest organ ninyo, insufficient ho ang oxygen at nutrition na naibibigay ng blood. Dahil ang laman ho ng blood is what? Nutrition and oxygenation. Di nga ho na-attain yung 7 times delivery. So, araw-araw ho, for a long period of time, kulang. So, magkakasakit ho. Kaya ho, very essential ang detox and blood cleansing. Plus, ang vector scan, napakarami hong benefit na magagawa niyan sa ating katawan, no? And yung high dose vitamin C, so napaka-essential ho niyan. Bukod sa gaganda, lalakas kayo. Isa ho yan sa natural way para kayo ho ay mag-bloom from the inside out. And yung may mga cancer ho, pwede nyo hong pag-isipan. Kung hindi pa kayo nagkikimo and radiation, why don't you try doing high-dose vitamin C. Wala pa hong side effect and may iba pa rin ho kaming protocol sa cancer which is laser, ozone, ultraviolet, no? And anti-tumor protocol. I-educate din namin kayo sa do's and don'ts sa mga cancer. Hindi ho totoong walang bawal. Marami hong bawal sa kinakain sa taong may
cancer. Lahat ho ng food na mag-feed sa tumor tulad ng soy, dairy products, caffeine, meat, and others. Marami pa hong iba. Dapat nyo hong malaman yan kasi lalo hong ikalalaki yan ng bukol at ikalalala ng cancer. Now, sa amin ho kasi, pag nagpagamot kayo at may cancer kayo, pati root cause ng cancer, yung 3 root cause ng cancer, matatanggal. Hanggat hindi nyo ho kasi matatanggal yan sa chemo, radiation, and opera or immunotherapy. So, detoxification and blood cleansing program ang makakaalis niyan. Iyan hong 3 root cause na yan, gagawa ho yan ng bukol. Isa, magdodoble ho, 2, 4, 16, and so forth, until it takes 8 years. So, billions of cancer cell na po yan, no? That is the time na uusli ho yan at makakakita tayo ng bukol outside. But even though tanggalin nyo ho yan sa opera, chemo, radiation, immunotherapy nyo ho, yung bukol na yan, may nakapila pa ho na microscopic cancer cell from the 1st year to the 7th year, which is yun ho ang uusbong uli for recurrence and kalat, metastasis. Kaya ho, walang total remission if you just do things for the mismong bukol. May root cause pa ho yan, gamat, at yung microscopic cancer cell na nakapila na hindi pa ho umuusli pero gawa na ho sila, cancer cell na ho sila. Ayan, tandaan nyo ho yung sinabi ko, no? Ayan po, kaya ito hong mga pinopromo natin very beneficial ho. Ang high dose vitamin C, in-extend ho namin ang promo para sa inyo, pakian nyo na po. I-prepaid na ho, pati yung promo package natin para hindi na kayo mapagsarhan, and consideration po yan para sa inyo, no? And nakalimutan ko ho, yung anti-aging protocol ho natin para ho sa gustong bumata, gumanda, lumakas, hindi ho natin mabibili ang age, no? So kailan pa ho kayo mag-anti-aging pag uugod-ugod na kayo, no? So now is the right time. Ang promo package ho natin diyan is 5+1. By 5 session, may libre ho kayong isa. I-inquire nyo ho yan sa 0922-875-2899, no? So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa gallstone. Okay. So, ano ba yung gallstone? Bato ho sa apdo. Huwag nyong paghahaluin ang bato sa apdo at bato sa kidney. Magkaiba ho yan. Gallstone, yung isa ho, kidney stone. So, ang gallstone ho, nandito sa right upper quadrant. Kanang bahagi ho, immediately after your ribs. Hardened deposit ho ito na nag-form sa loob ng gallbladder. Actually ho, minsan hindi na ho yan nag-form sa gallbladder. Galing ho sa liver, puno na yung liver ng bato, nalaglag na ho sa gallbladder. Now, ang gallbladder ho, imbakan ho natin yan ng bile. Na yan hong bile na yan, importante ho yan na palagi tayong may nakaimbak dyan na bile kasi ho, pag kumain ng fatty foods, yan ho ang makakatunaw, magre-release tayo ng bile, panunaw ho ng fatty foods. Hindi ho yan kasi makakaya ng digestive enzyme lamang natin. Pag fatty foods, so kailangan na ho ang bile. Now, kung ang gallbladder ho, maraming nalaglag na bato dyan. So, yung bato na ho ang nag-occupy ng apdo ninyo, gallbladder ninyo. So, kakaunti na lamang ho ang nai-store na bile dyan. Minsan ho, nalalaglag pa sa mga duct, common bile duct, hepatic duct, cystic duct. So, marami ho tayong duct dyan. Now, yung pag-inom nyo ho, yung sinasabi ko lagi sa inyong uminom kayo ng purong calamansi juice, walang asukal, walang tubig, tuwing umaga, nakakabuka ho yan ng bile duct, lahat ho ng duct. Hepatobiliary duct. So, lahat ho ng duct natin dyan na nilinis ho during 11 to 1 ng gabi hanggang madaling araw at nilinis ng atay natin between 1 to 3 ng madaling araw. So, lalabas ho yan sa umaga pagka ininuman ninyo ng pure calamansi. Pwede hong more than 10. So, basta ho, puro siya, walang halo. Hindi ho siya acidic. Lahat ho ng dumi na nilinis ng gallbladder and liver sa gabi, lalabas ho yan. Kasi nga ho, ibubukan niya yun. Then, after 30 minutes, saka nyo ho sundan ng maligamgam na tubig para ho, ma-wash out siya. So, iaanod ho habang nakabukas siya. Okay. Pwede nyo hong lagyan ng lemon, yung water, para alkaline. Basta ho ang kailangan lukewarm. Very effective ho yan. Gawin nyo yan araw-araw. Sometimes ho, ang gallstone nagkakos ng pain
And of course, complication pagka ho bumara sa bile duct. Pagka ho bumara, ayan, sumasakit na ho yan. So, merong may pain, merong wala. Huwag nyo na hong paabutin sa siya ay sasakit dahilan sa baka ho kasi mag-rupture. Ang tamang paraan, ideally, every 3 months, mag-detox and blood cleansing. Hindi nyo na huhihintayin na mag-positive pa ang inyong ultrasound for gallstone. Sabi ko nga ho sa inyo, kahit wala ho kayong gallstone sa ultrasound, meron at meron ho yan. Yung iba ho, nasa loob pa ng atay, hindi pa ho nalalaglag. Bakit hindi nakita sa ultrasound? Hindi na ho nape-penetrate ng ultrasound ang loob ng liver. So, ang nakikita lang ho, kahit sa gallbladder, kung sandy ho o malabuhangin, hindi rin ho mapipick up ng ultrasound. Ang napipick up lamang ho yung significant yung size. Kaya, kala nyo wala kayong gallstone. Pag nag-detox ho kayo, meron at meron pa rin hong lalabas. So, meaning, halos lahat ho ng tao meron yan as we age. Yung exact cause ho ng gallstone is, number 1 ho, cholesterol imbalance. Yung most common type ng gallstone, cholesterol stones. Pagka ho may imbalance sa component ng bile. Yung isa ho, pigment stone. Pero mas karamihan ho, cholesterol stones. Kaya, yung mga nagkakaroon din ho ng gallstone, kadalasan, yung mataas din ho ang cholesterol. So, yung waste product ho niyaan sa pagpapalit ng red blood cell which we call bilirubin. So, yan po. Kasama ho yan sa nakakatulong mag-form ng gallstone aside from cholesterol stones. Obesity. Siyempre ho pag mataba, risk factor ho yan para magkaroon ng bato sa abdo. So, yung excess body weight ho natin, nakaka-increase siyempre ng cholesterol level sa bile. And nadidecrease ho ang gallbladder emptying. And both of which can contribute to stone formation. Dietary fiber, so yung diets which is high in fat and syempre ho, yung pagkain ng taba, tandaan nyo. And low in fiber, yan. Syempre ho, increased risk ng gallstone. Now, akala nyo ho, pagkain lang ng taba ang nakaka-form ng gallstone. Pagpapalipas ng gutom ho is also a reason for having gallstone. Why? May memory ang kada cells ho natin. So, few minutes bago ho yung oras ng kain, siya ho mismo yung magka-curdle or titigas at magiging sarili nyong gallstone. So, yung mga hindi ho nagbe-breakfast at yung lunch ho ay alas 3 na ng hapon, ayan, kandidato ho kayo for gallstone. Genetics also play a role. Lahi-lahi din po yan. Age and gender, more common ho yan sa older adults and sa kababaihan. Kasi ho, ayun, pagka menopause na, nakakataas ho ng cholesterol, nakakadagdag ho sa incidence ng gallbladder stone. Yung mga certain medication ho, tulad ng gamot sa diabetes, liver disease, and certain medication for blood disorder, nakaka-increase din ho yan ng risk of having gallstone. Rapid weight loss, ayan, yung mga nagre-reduce na masyadong drastic or losing weight quickly, either through dieting or weight loss surgery, high risk kayo sa gallstone kasi by causing the liver to release extra cholesterol into the bile. Kasi nga ho, ginugutom nyo yung sarili nyo, hindi kayo kumakain sa oras dahil sa pagre-reduce. So yung liver ho, nagpo-produce ng extra cholesterol sa bile na pupunta ho. Kaya dapat ho, hinay-hinay lang ang weight loss, 1 pound each week. Yan ho ang ideal. Pagka ho reduce ang gallbladder emptying, yun nga ho, due to fasting. Kaya ho yung nag-intermittent fasting, ang naiisip nyo lang ho, autophagy. Hindi nyo naisip na prone ho kayo na magkaroon ng bato sa abdo. Basta ho, nagpa-fasting kayo, kay gaano katagal yan, kay 12 hours yan, 16 hours, 24 hours interval. Siyempre ho, reduce ang gallbladder emptying. Yung prolonged immobility, yan din ho. So, magkaka-gallstone ho kayo. Nagkakaroon ho kasi ng stagnation ng bile. So, increase ho ang risk ng gallstone. Symptoms, syempre ho, sudden and intense pain. Although, hindi naman ho lahat may pain. Diyan ho sa right upper quadrant, immediately after the ribs sa kanan. Yung iba ho, pag matindi na, nagsusuka na at naduduwal. Pagka medyo marapit na hong mag-rupture, so infected na ho, may fever and chills na ho.
Jaundice pag naninilaw na ho yung skin, caused by pag nagkaroon ho ng blockage sa bile ducts. Or nag-positive na kayo sa ultrasound for gallstone, kaya ho nating tanggalin yan ng walang opera through detoxification and blood cleansing program. Sasama ho yan sa pupo ninyo. Dudumi ho kayo ng parang mga green peas nakalutang ho sa bowl, makikita ninyo. No? Siyempre ho, ang unang lalabas dyan, yung nasa dulo ng abdo ninyo. Pero yung nakasiksik doon sa pinakaloob, siguro ho, mga pangalawa o pangatlo. But definitely, sa kada detox po ninyo, may matatanggal hanggang sa maabot ho yung pinaka nasa loob na gallstone. No? But, ayan ho, maiaalis ho natin yan by simply doing detoxification and blood cleansing program. So, IB? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Tanong ni 2893. Kahit 53 years old na ay alas 9 din ba ang tulog? Yan po ang ideal time, 9 p.m. But, ang last call ho is until 11 p.m. Kasi nga ho, wala ho sa edad yan. Yung katawan natin talaga hong meron siyang sariling biological clock. Yung 9 p.m. ho kasi, yan ang release ng melatonin natin sa katawan, which is sleeping hormone. Mas ideal ho kung makakatulog na kayo by that time. Yung 11 p.m. ho, medyo kailangan na ho kasi 11 to 1 pahinga na ho ng gallbladder yan and 1 to 3 pahinga ho ng liver. So, yan ho ang time for cell repair, cell detox, and hormonal production. So, hindi ho makakapagpahinga, makakapaglinis, at makakaproduce ng tamang hormone ang ating gallbladder and liver kung gising pa ho tayo sa oras na yan. Kahit ho matulog tayo ng araw, between 11 to 3, so yung 11 to 1 ho kasi ng tanghali, rest and rejuvenation ho yan ng heart. 1 to 3, small intestine. So, iba na hong organ ang nagpapahinga. Although, hindi nyo naman ho yan mararamdaman bigla. Pag naipon na ho sa katawan natin, doon ho yan mag-produce ng ibang symptoms or sakit. Para ho mas may harmony yung function ng ating katawan, mas maganda ho kung susundin natin yung biological clock ng ating katawan, no? So, time for breakfast, 7 to 9, kasi ho, yan ang time ng stomach. So, yung 5 to 7 ng umaga, yan naman din ho ang time ng colon. Kaya maganda ho yun kasi maliligo kayo, mag-CCR ho kayo bago pumasok, kasi yun naman din ho ang tamang oras for our colon. So, may kanya-kanyang oras po para hindi nagkakaroon ng chaos yung function natin sa katawan. Mas maganda ho, sinusunod natin yan, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Klinika Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong masyadong symptoms. Sabayan niyo na ho ng detoxification and blood cleansing program para ho, yan ho kasi ang root cause ng halos lahat ng sakit. At kung kayo ay may gallstone, kidney stone, cancer, barado ang puso, may ascites, may CKD, so dalawin niyo ho kami. Pero magpalista ho muna kayo, no? And i-take advantage niyo ho ang ating promo package. Buy 2 detox, free ho ang vector or 1-day blood cleansing, or buy 1 detox,
plus 1-day blood cleansing, vector scan ho ang free ninyo. Open pa ho and extend namin ng promo, and yung high dose vitamin C still discounted. So ito ho ay nakakaganda, nakakalakas. So ito ho ang magandang gawin para mag-bloom kayo. Beauty from the inside out. I-prepaid na ho pati yung ating anti-aging protocol. So 5+1. So by 5 session, so free ho ang isang session. Anti-aging protocol, pampaganda, pampalakas, pampabata. Yung atin pong anti-aging soap, whitening soap, so yan po ay available sa Shopee. Cash on delivery, so look for IV, anti-aging, and whitening soap. Yung hindi ho marunong mag-order sa Shopee, send us your name, complete address and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo, no? So, babayaran nyo na lang ho yung parcel pag dumating sa inyo para hindi kayo mahirapan. Call 0922-875-2899 para ho sa mga order ninyo, no? Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapon ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, si Ivy at si Mayong Katotohanan. Salamat po.